Lamek. Salamat sa mensahe sa awit. Ato nga nadunggan karon nga buntag. Maayong buntag pabutro sa tanan. Good morning. Una sa tanan, salamat jud no sa inyo sa inyong mga prayers no last Sunday. Wala kita ka simba tungod kay dili makaya sa itong lawas no sa paglakaw. Tungod kay siguro mo ano yung ginatawag nilang life begins at 40 no. Dili siguro no kung dili maintenance begin at 40. Anay mga maintenance no. Labi na kung dili na to maayo matiman ang atong lawas samtang bata pa kita and diya sa 40 pataas din na to maani no. Kung unsa na to paano na to gina take care ang ato ang panglawas. But salamat yun sa grasya sa Ginoo, salamat sa inyong prayer. And matukar-tukar siya ug karon salamat sa Ginoo tungod kay able kita sa pag-anhi and sa pag-share no pagdala sa pulong sa Ginoo karon nga buntag. Ephesians chapter 4 verse 32 sa kini ka common nga verse nga gusto ko i-share sa inyo karon nga buntag sa ato nga title Living the New Life, Reflecting the Heart of Christ. Okay? Ephesians chapter 4 verse 32, basahon kay nako. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Ginoo mag-bless nga pulo nga to ang gibasa nga to ang pamalandungan mag-pray sa kita. Kaniwahan ng mga langit noon, Diyos nga balaan, Lord, nagapasalamat kami sa karon Ginoo nga adlaw. Kaya mong gihatag ginamo nga kay mo kami Ginoo sa among corporate worship service. Salamat Ginoo sa protection nga mong gihatag. Nakaabot ang matag usa safe and sound. Kauban na mo Ginoo karon sa mga fellowship. Labi na Ginoo sa mga pagtuon karon sa imong pulong. Nagapray kami, naghahangit kami Lord sa imong panalangin. Ihatag na mo Ginoo ang langit nga kaalam. Bisan pa Ginoo sa pagsabot na mo Ginoo sa imo nga pulong nga mga pamalandungan karon. Kinam ginatugyan ug ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. May usa ka tawo nga dala-dala sa iyang backpack. Bisag asa siya mag-adto no sa ilang balay, sa iyang office, sa store, magsakay sa sakyanan, maglakaw sa gawas, o bisan pa sa pagpahulay niya, no? Dala-dala niya ang iyang backpack. And sulod sa iyang bag, mga bato. And every day, adunay siya bato nga butang sa iyang bag. And sa matag bato, nag-represent kini siya sa person. Okay? Sa person nga pasakit siya. Someone who betrayed him, offended him, disappointed him. And sa kadugayan sa iya nga pagdaladala sa iya nga bag, no, every day adunay siya ginabutang nga bato, maybe everyday adunay nakapasakit siya ug everyday nagakabugat kini siya ug nakapikto kini siya sa iya nga paglakaw, nakapikto kini siya sa iya nga mga trabahoon. And usa ka adlaw, usa ka taon nga pangutanan siya. Ingon siya, nganong nagapadayon man ka og daladala sa kana nga bato or sa imong bag na puno sa bato? Ang iyang tubag, because I don't want to forget what they did to me. Okay?
Unsa ang reason nganong ginadaladala niya ang kato nga bag na puno sa bato? Tungod kay ingon siya, dili na ako gusto malimtan ang ilang gihimo sa akoa. Kato nga person nga nangutana, nagreply, ingon siya, pero ang nagdala sa bugat sa imong bato, dili sila, kung dili ikaw. Okay? Ikaw ang nagdala sa bugat sa kana nga bato. Daghan nga mga Kristohanon sa karon nga panahon nga nagadala-dala og kining dili nato makita nga burdens. Ginadala-dala nato bitterness, anger, resentment, and unforgiveness. Nga mao kini siya ang makaguba sa usa ka relasyon, makapahuyang sa church, and makapawala sa kalipay nato nga mga Kristohanon. I don't know kung malipayon ba ang usa ka Kristohanon nga for how many years ginadala-dala niya ang anger sa iyang kasing-kasing. Ginadala-dala niya ang pagdumot sa uban nga mga tao. I don't know, dili nagatuo ko nga kana nga Kristohanon, wala gina siya kalipay nga Kristohanon. Nga naa still sa iyang kasing-kasing kini nga mga bugat nga ginaladala niya sa iyang kinabuhi. Now, in Ephesians chapter 4, si Apostle Paul nag-remind sa mga Kristohanon that because we have received a new life in Christ, our attitudes, ang ato nga relasyon, must also be changed. Okay? Now, ang background, din nga context, kung basahan natin Ephesians, si Apostle Paul, gisulat kini niya while he was in prison in Rome. And the first 3 chapters, gi-explain niya kung unsa ang gihimo sa tuwa. Mabasa na to din na, matuna na to, that we are chosen, redeemed, forgiven, and alive in Christ. Gibanhaw kita dinha kang Jesus Christ. And din sa chapter 4, si Apostle Paul gi-change niya ang topic. How believers should live, because kung unsa man ang gihimo sa Ginoo sa tuwa. Dapat ang gihimo sa Ginoo sa tuwa mo epekto kini siya sa tuwa nga kinabuhi. And Ephesians chapter 4:22 to 24, nagatudlo siya, put off the old man. Nag-refer ka na siya sa ato nga old sinful lifestyle. Be renewed in the mind. Put on the new life, new man. Unsa kini siya ang atong sulubon? Christ-like character. And before verse 32 siya, Apostle Paul nagsugo siya sa mga Kristohanon to remove the attitudes of the old man. Unsa kini siya? In verse 31, ingon siya, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. And that is the command. Okay? Tungod kay mao kini ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, tungod kay gihatagan kita sa Ginoo bag-ong kinabuhi, ingon sa dinhi, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. Then after telling us what to remove, human niya gisulti sa tua sa mga Kristohanon, unsa ang atong hubuon, unsa ang ato ang nga kuhaon sa atong kinabuhi. Nagsulti siya kung unsa ang ato nga sulubon. That's why ang ato ang proposition, ang challenge karon nga bundag, because God has graciously forgiven us in Christ, we must demonstrate our new life through our relationship with others. Ipakita nato ang ato nga bag-ong kinabuhi. Bago na ba kita? Higala, Christians? Bago na ba kita? Kano sa kita na bago? Sa pananaw sa Ginoo sa time nga gidawat nato, dawat nato si Jesus Christ nato nga personal nga manluwas.
Nagrepent kita, naginulsos kita sa itong mga sala, mao ko to ang time nga righteous na kita atubangan sa Ginoo. Okay? Matarong na kita atubangan sa Ginoo. But ang pangutana mao kini siya. How should believers reflect the heart of Christ in their relationships? Okay? How should believers reflect the heart of Christ in their relationship? Adunay tulo ka kamatuoran nga makita nato dinhi sa verse 32. Si Apostol Paul naghatag siya og 3 Christ-like attitudes that must characterize every believer. Okay? Number 1, by demonstrating Christ-like kindness. Okay? By demonstrating Christ-like kindness. Ingon sa dinhi sa verse 32. Be kind to one another. Now, ang meaning sa word nga kind dinhi, good, gracious, gentle, useful, beneficial toward others. Okay? Subot pa sabot mao kini siya. Kindness is more than avoiding harm. It means actively seeking the good of others. So tungod kay ingon ni Apostol Paul, tungod kay na-experience nato ang grace sa Ginoo, nadawat nato ang grasya sa Ginoo, dapat mahimo usab kita nga channel of grace to others. Gipakita sa Ginoo sa tuwa ang kaayo pagka matinumanon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ato usab kini siya nga ipakita sa uban, be kind to one another. Ang ato nga old life nagasulti kung unsa ang ilang pagtratar kanako, mausab ang akong pagtratar kanila. Mao kana sa kalibutan, di ba? Mao kana siyang principle sa kalibutan. Kung unsa ikaw nga mag-treat sa kuha, maupod ang akong i-treat sa imuha. Mabuutan lang ko kanila kung angayan nila kini. Kini nga tao, angayan kini siya nga inganion tungod kay maayo kini siya. But the new life says, I will treat others the way God has treated me. Okay? Wala kini nagamatter kung kinsa ka na nga tao. Wala kini nagamatter kung unsa yang nahimo sa imo, nakahimo ba na siya og maayo or dili. But ang new life, ang bag-o nga kinabuhi, mao kini siya ang principle nato, I will treat others the way God has treated me. Kung nasabtan nato kung unsa giunsa kita pagluwas sa Ginoo, kung basahan nato ang Ephesians chapter 1, chapter 2, chapter 3, mabasa nato dinha kung giunsa kita sa Ginoo, then ato kining ipakita sa uban. Okay? Kaya nga naman, example kini ni Jesus Christ, ingon pa sa Luke chapter 6 verse 35, but love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be the sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. For He is kind. Wala sa mingon din nga, for He is kind to the grateful and to the good. No. For He is kind to the ungrateful and evil. Mao kini siya ang principle nga makita nato dinhi sa kini nga verse. Ang kaayo sa Ginoo was not based on our worthiness, but on His gracious character. Karakter ng gunisa sa Ginoo, no? May usa ka sundalo sa gera, nasamdan siya. O sa diyang nasamdan siya, nangita na siya pamaaging nga makasurvive. Then, sa iya nga paghigda, nakita niya ang kalaban usab nga na-wounded. Okay, nasamdan. Unya, nagkinanglan og tubig. Ug siya ay nasi dala nga tubig.
So parehas sila gusto nga mag-survive sa gera. And ang kalaban, walay tubig, siya na ay tubig. So ayang gihimo, iyang gitagaan og tubig ang iyang kalaban. Okay? Gipainom niya ang iyaha nga kalaban. O puro man sila samdan, so nag-amiguhay na lang sila. Wala lang sila nagpinatyanay. Then nangutana ang usa kauban niya. Ngayon siya, nganong nagpakita man kag maayo sa tao nga gusto mo patay sa imuha? Iyang tubag, before he was my enemy, but now he is a man in need. Okay? Nakuha ninyo ang lesson. Before he was my enemy, but now he is a man in need. Christian kindness does not wait for someone to deserve it. Nakita mabasa sometimes, no, deserve nako, deserve nimo, di ba? Na mga panggawa sa Facebook nga after sa sweldo, deserve nimo na nga nagkaon-kaon after sa kaon-kaon wala na kwarta, ingon po ng bata, deserve po nimo na kay nganong gigasto nimo tanan, deserve. Okay? Now, usahay muhatag kita og mga kaning prize, di ba, sa atong mga anak, mo imbita nga, ay salamat ma, tungod gigipalitan ko nimo og sapatos, gipalitan ko nimo na yung kita nga, deserve nimo na siya kay buutan kay ka. Kabalo mo ang Ginoo, wala niya gihulat nga nahimo kita nga mga tarong niya, gipakita niya iyang kindness, no? Wala ka na niya, wala dili nato ka na siya makita sa Ginoo. We show kindness because Christ first showed kindness to us. Ang Ginoo wala siya nagulat nga mahimo kita nga worthy before He loved us. Romans 5:18. While we were still sinners, Christ died for us. Gipakita niya ang iyang gugma. Gipakita sa Ginoo ang iyang gugma samtang kita makasasala. And mao kini siya ang connection ini sa Ephesians chapter 4 verse 32. Si Apostle Paul nag-command sa mga Kristohanon to be kind. To be kind because we ourselves have received and deserved kindness through Christ. Nadawat kini nato dinha sa kang Jesus Christ. Na application nato mao kini siya. Pangutan-on nato atong kaugalingon. Are my words building people up or tearing them down? Second, do people experience the kindness of Christ through my attitude? And last, am I gentle toward my family, church members, and even difficult people? Kita makapangutana, ma-evaluate nato ang ato ang kaugalingon. A Christian, ang usa ka Kristohanon nga nakasabot sa kaayo sa Ginoo should become a person who practices kindness. Inyo ba nga nasabtan? Inyo ba nga nanaan? I know nga kitang tanan ato na experience ang kaayo sa Ginoo sa tuwa. And I hope nga ato kining i-practice kining nga kindness sa uban nga mga tao. Ikaduha, paano nato nga mapakita nato no kini nga klase nga attitude sa uban nga mga tao? Ikaduha, by demonstrating Christ-like compassion. In verse 2 gyapon, be kind to one another, tender-hearted. Ang word din nga tender-hearted, another term niya is compassion, meaning deep affection, compassion, mercy from within. Naga-describe kini siya sa usa ka kasing-kasing that is sensitive to the needs, struggles, and pain of others. Now, ang opposite, ang usa ka gahi nga kasing-kasing,
nagasulti, iyahaman ng problema. Ilahaman ng problema. Ang usa ka gahi nga kasing-kasing nagasulti, they deserve their suffering. Ang usa ka gahi nga kasing-kasing nagasulti, I don't care. Pero ang usa ka mahulumo, ang usa ka compassionate nga kasing-kasing nagasulti, how can I help? Okay? And how can I show Christ love? Nga even ang imong pinaka-last nga sintabo, imong ihatag tungod sa imong kaluoy, tungod kay naluoy ka ni ana nga tao, tungod kay naging compassionate ikaw sa kana nga tao. And gipakita kana, gidemonstrate kana siya ni Jesus Christ. In Matthew chapter 9 verse 36, yun siya, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Ang usa ka nurse nga nagatrabaho sa hospital, gipangutana siya, nganong gipakita nimong ingana nga klase nga pasensya sa usa ka lisod kaayo nga pasyente, di ba? Sa ospital adunay mga lisod nga mga pasyente, no? Pero ingon siya, nganong nakapasensya ka? Nganong gipakita nimo? Nganong nakapakita ka og taas nga pasensya sa kana nga pasyente? Ang iyang tubag, I remind myself that I am not only treating sickness, I am caring for a person. Okay? Ang uban nga mga hospital, ang uban nga mga siguro, ang uban nga mga nurse, no, nga okay na, naayon na siya, okay, gawas na ka. Pero naapoy tao, may mga nurse nga masubra pa niya. Nga gipakita niya ang ihang pinakataas nga pasensya tungod kay wala lang siya, dili lang taman gusto niya ayuhon, kundi gusto niya tungod kay nag-care siya sa uban. Compassion is beyond the behavior and recognizes the person. And ang application ini sa to mao kini siya, we need compassion higala in our homes, understanding our family members, ang atong mga anak, ang atong partner, husband and wife. We need compassion. Second, in our church, caring for struggling believers. And salamat no sa matag usa tungod kay naga-care kita sa matag usa. And dalay ko ng Ginoo na in our community. Paano na to mapakita na kita compassion sa atong community, reaching the lost with the gospel. Kung tanaw nato sila, mayong kita nga gaba sila, unta mamatay sila, ingani sila. Higala tanaw na to dili sa kana nga attitude, kung dili luyo niya na. Kung sa kini siya, nakinahanglan sila sa gospel. Nakinahanglan sila sa pulong sa Ginoo. Many people do not need more criticism. They need to see the compassion of Christ. And number 3 and last, and gusto na ko din i-emphasize kini nga point. Ikatulo, nga attitude, nga dapat ato ipakita not only kindness, not only. And number 3 is by demonstrating Christ-like forgiveness. Okay? By demonstrating Christ-like forgiveness. In verse last praise, nga sa dini, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. Okay? Now, ang word din nga forgiving, ang iyang meaning is to freely give grace or pardon. Now, ang forgiveness is not saying the offense was not painful. Forgiveness is not saying the wrong action was acceptable.
Forgiveness is not saying justice does not matter. Forgiveness means releasing personal revenge and extending grace because God has shown grace to us. Katong namatay nga duha ka estudyante sa Ateneo, adunay kalainan ang ilahang mga nga mabasa nato sa Facebook. Ang katong African nga mga post no sa iyang parent ayon nindot pod ang iyang iyang post. We don't understand. Sige to gani. We don't understand, but we cannot question God. Okay? Maybe more Christian to ang iyang family tungod kay ang kanta sa iyang lubong during sa lubong is sweet by and by, no, sa ilang pinulungan, no, ug ang sulti sa kining iyang parent. We don't understand, but we cannot question God. Ang iyang kamatayon dili nato masabtan nga ning ato kato nganong gialawod sa Ginoo. But dili nato ma-question ang Ginoo sa tanan nga mangitabo. Then sa pikas pod nga parent is a more magila na to no tungod resulta sa iyang love ug sa iyang kamingaw sa anak more of hatred, okay, revenge, justice, okay, unsa ngano kana siya nga nahitabo kana siya. And I don't know kung maabot kana siya sa ato nga mga Kristohano, no, ma-apply ka kini nato nga principle nga gitudlo sa pulong sa Ginoo. Because forgiveness means releasing personal revenge and extending grace tungod kay gipakita kini sa Ginoo sa tuwa. And mao kini siya ang motivation ni Apostle Paul ingon sa dinhi, even as God, as Christ say, hath forgiven you. Mo ni ang iyang reason nganong magpasaylo kita. As God in Christ forgave you. Now, gibasa na ko ang manuscript ni David Jeremiah about forgiveness. And gusto na ko i-share sa inyo ang upat ka kamaturan, no, na akong nakuha dito sa iyang manuscript. Truth about forgiveness that show us why, how, and when to forgive. Okay? Mao kini nga mga principle nga makita nato dinhi, no, how do we guard our souls against bitterness? How can we cultivate a forgiving spirit when everything nga nagpalibot sa tuwa gusto kita pasakitan? Now, ang pulong sa Ginoo naghatag sa upat ka kamatuoran about forgiveness that show us why, how, and when to forgive. Number 1 nga kamatuoran, forgive because we are forgiven. Okay? Forgive because we are forgiven. Now, kini nga praise, nag-emphasize siya sa motive. Unsa ang motive? Nganong mupasahilo kita? And it answers the question, why should I forgive? Nganong mupasahilo man ko? Magipasikitan man ko, siya man nagnaguna. Grabe man ang iyang nahimo sa kuha. No reason, because God has already forgiven us. Amen? Gipasahilo na kita sa atong mga sala sa Ginoo. We have received and deserved mercy. And a forgiven sinner should become a forgiving sinner. First, ang Bible, nagatudlo ka na to. We are to forgive because we are forgiven. Now, basa na to in Matthew chapter 6, verse 12. Yung sa dinhi, sa ito ang responsive reading kagina, and forgive us our debts as we also have forgiven our
debtors. Okay? Now, din si Jesus Christ nagtudlo siya kanato may tungod sa pag-ampo. Father, forgive us our debts. Now, kini nga prayer, kini nga request, kini lang gyud nga prayer nga dili pwede i-pray ni Jesus Christ sa iyang kaugalingon. Why? Because Jesus never sinned. Di ba siya, nagtudlo siya nini, nagtudlo siya, but ang iyang personal pronoun gamit is us. Iyang gitudlo kini siya sa mga Kristohanon, ug dili kini siya applicable sa iya ha. Tungod kay si Jesus Christ, wala siya sila. He lived a perfectly righteous life without a single sinful thought, word, or deed. Ganun gitudlo kini niya. Tungod kay kabalo si Jesus Christ kung unsa ang atong kinahanglanon. He knew that every one of us would come before God nga adunay daladala nga unsa man utang nga dili kita makabayad. Ang utang din nag-refer kini siya sa sala. Okay? Sala nga dili nato pwede mabahiran sa atong kaugalingon. And kung ato kini nga manotice, kini nga prayer sa tanan nga gitudlo ni Jesus Christ nga prayer, forgiveness is the only thing nga iyang gibalik, gi-emphasize. Kung basahan nato in verse 14 and 15, gibalik na niya diha ang forgiveness. Okay? Gi-mention niya first in verse 12. Then gi-explain niya sa verse 14 and 15. Kung sabi, sabot, importante kini siya sa ato ang Christian life, ang pagpasaylo. And gitawag niya ang sala nga, kung sa man utang, nagamit siya usa ka lingwahe sa accounting. Imagine na to nga dito sa langit adunay notebook. Ay ginatawag na siya nga o tawag na kini sa mga companies ledger. Nakasulat dito ang imuha nga name. Unya sa isa ka column nakabutang dito ang imong assets. Sa pikan column is liabilities. And apart from Christ, our asset column is empty. Pero dito sa liability nga column, may imagine nato dito tanan ang nakalista dito. Kung sino nakalista dito, ang ato nga sinful action. Every sinful motive, every hateful thought, every careless word, every opportunity to do good nga wala nato nahimo nakalista dito sa kini nga column. That's why ang Bible nagasulti ka nato that there is none righteous, no not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. Kung mao kini siya dili ang problema dili lang kini siya simple nga nakahimo kita og sala. Every second, every minute, every hour nakakumit kita og sala. Kabala mo unsa dako nga problema? Kita nga makasasala, dili kita makabayad sa kini nga utang. But praise God, the miracles come. When we confess our sins, ang Ginoo adunay siya'y gihimo miracle nga gihimo nga no one na makahimo nini. Iyahang giwala tanan, gi-erase tanan ang ato ang utang. Kung sa giingon din sa Colossians 2:13-14, and you who are dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This He set aside, nailing it to the cross. Now nga nung ako kini nga gi-emphasize tungod kay gusto na ko nga masabtan nato kung giunsa kita pagpasaylo sa Ginoo.
Walay reason nga nung dili kita makapasaylo sa uban. Kaya kung imagine na to ang atong kaugalingon, dili na to tan-awon ang uban nga mga tao. Tan-aw na to ang atong kaugalingon kung kinsa kita atubangan sa Ginoo. Utangan kita sa Ginoo nga dili kita makabayan. Pero sa time nga atong gisurrender, gitawag kita sa Ginoo, gilihok sa Ginoo atong kasing-kasing, nangayo kita pasaylo sa Ginoo. Tanan nato nga utang wala say gibilin bisag isa gipasaylo kita sa Ginoo. Ug dili lang kana siya maong gihimo sa Ginoo nga giiris kato niya ang tanan nga kanakalista didto nga utang. Pero kabalo mo ay naa siya gibutang didto sa asset. Ug unsa kini ang iyang gibutang? Gibutang niya didto ang perfect righteousness of Jesus Christ. Gibutang niya dito sa imo, Christ righteousness is credited to our account. Wow! So sa dihang ang Ginoo maglantaw sa tua, wala na niya makita nga guilty kita. Wala na niya makita nga kita magkasasala. Nakita niya nga kita matarong tungod sa iyang anak, tungod kang Jesus Christ. Ug kung ato kini nga masabtan, ug ato kanunay kini nga nabutang sa tong kasing-kasing paano kita gipasaylo sa Ginoo, dili imposible nga dili kita makapasaylo sa uban. Kagamay nga utang, kagamay nga sikyat, magdumot ka na, dili ka na magtingog, dili na maayo ang imuhang dili na ka makapasaylo siya. Si Martin Lloyd Jones, ingon siya, saya nga pagtuusa kini ka expose nagatuon sa pulong sa Ginoo. Usa ka preacher and sa diyang nasabtan kini niya nga kamatuoran about forgiveness, ingon siya, I say to the glory of God and in utter humility that whenever I see myself before God and realize even something of what my blessed Lord has done for me, I can forgive anybody for anything, no matter what they have done. Tanaw na to, pamanandungan na to itong kagalingon at tubangan sa Ginoo. We forgive others because we ourselves have been forgiven. And sometimes, ang isa sa reason, nga nung aduna kita'y lisod kita magpasaylo sa uban, tungod kay we don't realize how much we have been forgiven. Ibutang na to ang ato nga picture din ha, sa tubangan. Bisag unsa pa na siya kahinlo, kana nga picture, but atubangan sa Ginoo, hugaw ka na siya tungod kay we are all sinners. Walay reason anong dili kita makapasaylo tungod kay una gipasaylo kita sa Ginoo. Amen. Gipasaylo kita sa Ginoo. Second, forgive just as we are forgiven. Now kaginang letter A, makatubag kato siya sa why. Okay? Now kini siya, kung tanaw na to ang Ephesians chapter 4 verse 32, ingon siya ni, even as God for Christ's sake hath forgiven you. In Colossians 3:13, even as Christ forgive you, as also you do. Now, kini nga nag-emphasize kini siya sa pattern or manner of our forgiveness. And it answers the question, how should I forgive? Kagaya na, why? Nga nung magpasahilo ko tungod kay gipasahilo ikaw sa Ginoo. Now, kini nga point is, how should I forgive? We forgive freely. We forgive completely, graciously, without keeping a record of wrongs. Kung mapasahilo gani ka, dili ka magsiglista-lista, nga baliko na po ni mo sunod si Mana. Amen? Ba't kita hilig kitag lista ba, no? Si balik-balik. Kung gipasahilo ni mo na siya, yes, may numduman na ni mo siya, dilbut pa sa bod nga malimta ni mo, pero ayaw na balikan. Ayaw balikan na.
Ako mag-away na kung musunod bulan, after 10 years, 5 years, imo pa nga may numduman. Ilisod kong mga sawa ko, mayo sa history. No? Mayo sa history, mayo ginag-memory, no? May numduman to ng history. History sa una. Nagigi-mention sa. Now, mo kini si, how should I forgive? We forgive completely, graciously, without keeping a record. Sige, kung himuon na po himo, di na rin kapasiluon. Okay? Now, ang model, God's forgiveness becomes the model of our forgiveness. Ug mao kini siya ang gitudlo sa pulong sa Apostle Paul, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Now, din si Apostle Paul, encourage, gisulat niya, how God, paano kita gipasaylo sa Ginoo. Nakubasahon na to ang Bible, no? He did not forgive us reluctantly. He did not forgive us partially. He did not forgive us while nagatago-tago kita sa nasi, kitago nga dili maayo sa atua. He forgave us freely, completely, and for Christ's sake. Now, kung naran ang Bible, wala lang kong isulat sa screen. Mao kini siya ang picture paano kita gipasaylo sa Ginoo. Una, God forgives us by removing our sins as far away from us as possible. Now in Psalm 103:11 to 12, kamo na lang magbasa niya na, no? You will throw all our sins into the deepest sea. Micah 7:19. God forgives us by putting our sins behind His back. Isaiah 38:17. God forgives us by blotting out our sins. Isaiah 44 verse 22. And number 5, God forgives us by remembering our sins no more. Hebrews 8:12. Kabalo mo, ang sala nga dili nimo malimtan, gikalimtan na kana siya sa Ginoo. Ako na kini siya na share sa inyo usa ka veterano nga sa una, no. Ako nga family is a member din he. And ingon siya, Pastor, maluwas pa ba ko nga during sa World War daghan man kog napatay. Mao kato siya perminti nga magbalik-balik siya una yang nahimo sa una, napatay niya sa una, mapasaylo ba ka ako sa Ginoo? Yes. Mao kini siya ang kamatuoran. The sins you can't forget, God does not remember. Kung sama na siya kadako nga sala. And God asks us to forgive others in the same spirit who forgive us. Mao kana siyang principle. Paano ikaw gipasaylo sa Ginoo? Mausap ka na siyang himuon sa uban. Ipakita ka na nato sa uban. While we can't remove someone else's offenses just like God removes our sins, pero pwede kita makapili. Pwede lang to pilion nga ang pagpasaylo sa iya. How far do we go in forgiveness? Kabalo mo kana nga pangutana usab ni Peter. Ingon pa ni Peter kang Jesus Christ, Lord, how often shall my brother sin against me? And I forgive him. Ingon siya, 7 times ba? But unsay sulti ni Jesus Christ? Pila ganito? 70 times 7. Then, si Jesus Christ nag-share siya usa ka story para masabtan pagid ni sa mga apostles about forgiveness. Usa ka servant nga nakautang sa usa ka king nga murag dili na siya makabayan. Okay, naghangyo siya gyud nga pasayloon, hinaynayan niya og bayad.
Nagluhod siya sa king, nangayo siya og kaluoy sa king. Unya ang king, instead nga mag-demand og payment, ang king nagpasaylo siya ug nagwala siya sa tanan niya nga mga utang. Lipay kay patong servant ni Hawa sa atubangan sa king. Pero paggawas niya, nakita niya, nasugat niya ang usa ka servant nga nakautang siya. Unya iya ding gikwilyuhan. Bayri ko sa kong utang. Bayri ko sa imong utang sa kuwa. Naghangyo siya. Nga, hinaynaya nagbayad, bayaran niya. Pero katong gipasaylo sa king, wala yun. O dito na panana na balaan sa king, ang iyang gihimo, o itong gipatawag siya, o dito gipreso siya, gitorture siya, hantod nga magbayad siya sa iyang utang. Then, ang conclusion ni Jesus Christ sa katong nga parable, ingon siya, so my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Gipasaylo kita sa Ginoo, ang problema kay dili ta makapasaylo sa atong kaigsuonan. Paano man na siya? Unsaon man nato niya pag-reconcile? Mo ni siya ang emphasize dinhi ni Jesus Christ. Higala, mangutan ako sa tua, kitang tanan. Have you been forgiven by God through Jesus Christ? Gipasaylo na ba kita sa Ginoo sa atong mga sala? Tanan ba nato nga mga sala lansang na niya dito sa cross? Every sin, commission, omission, disposition, tima na nato nga kining tanan gihinluan na sa Ginoo. So why continue carrying that grudge? Why continue carrying bitterness sa uban? Why continue carrying unforgiving spirit? Kung nasabta nato nga gipasaylo na kita sa atong mga sala, why cling to resentment toward a spouse, a parent, sibling, or a friend, someone who wounded you years ago? And mao kini siya ang number 3. Forgive that you might be forgiven. Okay? You need to forgive because you are forgiven. You need to forgive just as you are forgiven. Then, ang katulog medyo lisod-lisod kini siya. Forgive that you might be forgiven. In Matthew chapter 6 verse 14 to 15, ingon pa dinhi, for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Now, adunay, para masabtan nato ang unsang gisulti ni Jesus Christ, adunay duha ka klase nga forgiveness. Number 1 is judicial forgiveness. Now, sa time ni imong gidawat si Jesus Christ na imong personal nga manluluwas, the righteousness of Christ was immediately applied sa imong account. And you were justified. Ipakamatarong na kita sa Ginoo. Gideclare na kita nga righteous atubangan sa Ginoo. Gikuha si Ginoo ang ato nga sala. You receive His righteousness. Ang imong utang nga sala was completely erased. And your account was forever credited with the perfect righteousness of Jesus Christ. Then, sa kana nga moment, sa diyang ang Ginoo naglantaw sa tua, nakita niya ang righteousness ni Jesus Christ sa tua. This was a legal transaction in the court of heaven. Okay? Nga ma-apply lang, kausa lang. Gideclare kita nga righteous forever. And that is judicial. Ang second nga forgiveness is relational forgiveness. Okay? There is judicial forgiveness. Ikaduha is relational forgiveness. May usa ka story. Usa ka anak
wala iya nga papa, iyang gidrivean ang sakyanan. Siyang papa. Okay, kauban siya nga friend, nanggawas sila. Then, wala damha, pagabot dito sa unahan, na-disgrasya sila. Kung kato nga sakyanan na-shoot sa kanal, maglisod na sila pagkuha. And may ganyan kininitabang silang farmer, giguyod og traktor ang ilang sakyanan. And gibalik niya sila nga balay ang sakyanan. And nani-damage. Pagkakita siya nga papang na-damage ang iyang sakyanan, iyang giduol ang iyang anak, ingon siya, ikaw ba ang nag-drive? Nakadaot sa sakyanan? Tubag iyang anak, yes pa. Wala mitingog iyang papa milakaw niya for how many days? Wala mitingog ang iyang papa siya. Kaya medyo naikwan ang ilang relasyon. Then, medyo na-disturbo ang anak and na-realize niya nga nakasala siya. Kung gidool na niya nga papa, kung ingon siya pa, I'm very sorry. Sa akong nahimo, nakasala ko sa imuha. And I want to ask you to forgive me. Ang iyang nga papa, ingon siya kabalo mo, you are forgiven. Okay? You are forgiven. But you will pay for the car. Bayaran mo o ikaw magpaayo sa sakyanan. Now, ang question mo kinisya. Sa diyang na-damage ang sakyanan siyang papa, na-stop ba ang iyang pagkaanak? Dili na ba si anak sa Ginoo? Okay? Ang iyang posisyon sa family bilang anak, nawala ba? Okay? No. Kung saan naguba ang fellowship sa iyang papa. Ang fellowship sa iyang papa. Kung mao kini siya dinhi ang buot pasabot ni Jesus Christ. Kung dili ikaw makapasaylo sa uban, nga gipasaylo ikaw sa Ginoo, naa ba kay kalipay? Sa imo nga pag-fellowship sa Ginoo, tinud-anay ba kana siya? Aduna ba'y tinuod, kining genuine ba ang imo nga pag-pray? Pagbasa sa pulong sa Ginoo, nga nagabutang ka og bitterness, nga naakay unforgiving spirit sa uban nga mga Kristohanon? No. Dili maayo ang atong fellowship dinha sa Ginoo. You cannot come to God expecting to enjoy the fullness of fellowship with Him while harboring unforgiving spirit. That's why sa diyang si David nakasala siya in Psalm 51, ingon siya, restore to me the joy of my salvation. Gipasaylo kita sa Ginoo higala, totally i-erase niya ang atong sala. Unya sa uban, nagalista ikaw sa mga butang nga nagadumot ikaw, wala kita'y kalipay niya na ang atong fellowship sa Ginoo. Judicial forgiveness settles our relationship with God forever. But relational forgiveness restores the closeness and fellowship we enjoy with our Heavenly Father day by day. And last, number 4, forgive before we need to do the forgiving. Na unsa may buot pa sa buot niya na pastor. Kitang tanan, nag-pray kita. Diba? Kaysa ganyan nag-pray ganyan buntag. Nag-pray ba kita after kita magbata? Unsa nga to nga prayer? Protect us, give us wisdom, kusog. Pero nakatry na ba mo o pray? Nga Lord, wala man ko kabalo, pero kung naa may makapasakit ka nako karong adlaw,
gipasaylo na nako siya. Then pag-abot sa siguro pagsakay nimo og pedicab, wala kang isinsilyuhan og piso. Magyaw-yaw na pinadadit na sinsilyuhan, no? Saan yung drivera ni? Or nagsakay ka og bus, nasangiran imong puti kay nga sinina, hugaw na kayo, ikasabaan mo. Sa office, nagpabadlong ang imuha nga mga kauban, gilibak ka, gipasakitan ka, pero pinumdumi ang imong prayer. Kung sa ginito ang imong prayer, Lord, gipasaylo na nako sila, bisa pag wala pa sila kasala sa kuwa. Kaya mo kini siya ang but pasabi ni forgive before we need to do the forgiving. Okay? Kung wayop ka na siya nga prayer, ma-appeal ka na nato sa tuwa nga prayer. We forgive not because people deserve forgiveness, but because we ourselves have received forgiveness. Kung mao kini siya ang upat ka kamaturan na gusto na kong i-share sa inyo about forgiveness na application mao kini siya. Pangutano na itong kaugalingon na to. Is there someone I refuse to forgive? Aduna ba'y usa ka person nga makaing ka dili ginako na siya mapasaylo, pastor. Mamatay pa ko. Ilubong ko. Di ginako na siya, dadon ginako na siya dito sa akong lubnganan. Grabe, no? Grabe na gina siya nga pagtumot siguro. Ang iya nga nahimo. Ako gina siyang ubanon. Kalagon ginako na siya. Di ginako na siya patulgon. Tungod siya ang gihimo sa kuwa. Is there someone I refuse to forgive? Kinsa ka igal? Naba? Igala pa ngay pasaylo sa Ginoo. Lord, kapangit. Nga mapasaylo kini nako nga tao. Second, am I holding bitterness in my heart? Naba kini siya sa atong kasing-kasing. And number 3, am I remembering their failures more than remembering God's forgiveness toward me? Kung sa man ang yan mga failures, ayok nga dili gyud malabwan ang gihimo sa Ginoo sa tuwa. Mao kini ang upat, how should believers reflect the heart of Christ in the relationship? Number 1, by demonstrating Christ-like kindness. Treating others with grace. Compassion. Caring with the heart of Christ. And number 3, demonstrating Christ-like forgiveness. Forgiving as God forgave us. The greatest example nga ito nga ma-mention o nga ito nga minumduman wala na ilain si Jesus Christ. On the cross, after being mocked, rejected, crucified, unsay prayer ni Jesus Christ in Luke chapter 23 verse 34, Father, forgive them, for they know not what they do. Kung si Jesus Christ, ipakita niya ang grasya sa tuwa, we also show that grace to others. By God's grace, ato ka na siya nga mahimo. Niya ka man karon ni Galak dinhi, nag-struggle ka niini nga attitude. Nakay kasing-kasing nga dugay o dili ka makapasaylo. Yes, ang pagpasaylo is a process. Process kini siya igal. Dili kini nato mahimo pinagi sa atong kaugalingon. Mahimo kini nato pinagi sa tabang sa Holy Spirit. Itugyan ka na sa Ginoo. Yaman din nga wala pa nakasiguro sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo magpasaylo sa imo. Kung magduol ka siya, ug mga ikagpasaylo siya, ug himo nimo siya nga manluluwas sa imong kaugalingon.
Magaduko kita sa itong mga ulo, magka-pray kita. Ginoo, salamat Lord sa imong nga pulong. Salamat Ginoo sa pag-challenge nimo kanamo about forgiveness. I know Lord nga dili sa yon. But nag-pray ko, Amahan, na ikaw mag-panalangin o ikaw mag-lihok Ginoo sa mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ni aman din ni Lord nga nag-struggle ni nagabutang og pagdumot, dili makapasaylo. Lord, nagahangyo kami Amahan. Pray ko Lord, ang Holy Spirit magalyo Ginoo sa iyang kasing-kasing. Nga inunduman na mo kanunay Amahan, nga kami gipasaylo ni Jesus Christ. Gipasaylo nimo tungod kang Jesus Christ. Nag-pray kami Lord sa imong nga pag-panalangin o pagliyog Ginoo kanamo. Tabay kami nga maging humble. Tabay kami nga among nga makita Ginoo nga among kasing ang kamong kaugalingon kun unsa kami Ginoo ka makasasala. Ginoo bisan pa Ginoo sa among nga pagpadayon karon. Nag-pray kami nga mag-uli kami Ginoo nini nga sulod sa church nga ma-apply na mo Ginoo ang imong nga pulong. Nagangyo kami Ginoo nga mapakita na mo Ginoo ang tinud-anay nga bag-o nga kinabuhi ug unsa ang nasa kasing-kasing Ginoo ni Jesus Christ. Lord, i-bless ang matabusan. Nag-pray kami Ginoo nga mag-grow kami Ginoo in area. Kinam ginatugyan o ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.